Usap-usapan po ngayon mga kaistorya itong tinatawag na tres traidores na sinasabing sumaksak kay PBBM harap-harapan. Ito po ay trending ngayon sa Facebook po at saka po sa YouTube. At nagkataon pa na itong tres traidores na ito ay Tres Marias din. Ang sistema mga kaistorya kumbaga ay parang bingan, kakampi ng nasa kanan and at the same time kakampi din ng nasa kaliwa. Yan po ang mga balita at impormasyon na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like at sa mga bagong viewers po natin mga kaistorya, kung gusto niyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Marami akong references na ipapakita sa inyo ngayon. Iisa-isahin natin. Unahin ko muna itong post ni Pilipinas Today na kung saan ang binabanggit dito mga kaistorya ay si Camille Villar at si VP Sara at si Manny Villar, na kung saan itong si Camille Villar ay isa sa mga senadores na iniendorso ni PBBM, pero sa balitang ito ay makikitang para bagang iniendorso din siya ni VP Sara. Kaya nga nag-trending ano to, sistema nga no? Traidor ang harap-harapan, ganun kaya? O simpleng balimbingan lang? Ano po sa palagay ninyo mga kaistorya? Basahin ko ha. Saan ka ba talaga? Kumalat sa social media ang litrato ni senatorial candidate at Las Piñas Representative Camille Villar kasama ang kanyang ama na si dating senador Manny Villar at si Vice President Sara Duterte para sa umano'y isang photo shoot. Makikita sa litrato na nakataas ang kanilang mga kamao na simbolo ng kampo ni na VP Sara. Ang naturang hand sign ay ginamit din ng Electoral Alliance ni na VP Sara at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unit team noong 2022 na ngayon ay tila nabuwag na dahil sa impeachment ni VP Sara at sa di umano'y pagpapakulong ng Pangulo sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Samantala tumatakbo si Camille sa ilalim ng Electoral Alliance ni Pangulong Marcos na alyansa para sa Bagong Pilipinas na katunggali ng PDP Laban, ang political party ng dating Pangulo. Well, hindi ako nagulat. Kasi noon pa man, alam nyo rin, ng Villar ay talaga pong kaalyado, kakampi ng dating administrasyon. So walang bago roon. Naging maselan lang ang usapin na ito dahil nakikita ng mga Pilipino, ito sa obserbasyon ko lang ha, na ina-expect ng mga tao na si Camille kakampi ni PBBM. Pero nagulat ang mga Pinoy, nakikita nila ngayon na ini-endorso ni VP Sara. So ano to? Balimbingan. Ano po? Sa palagay ninyo, mga kaistorya, ano to? Ulitin ko tanong, traidoran? Well, alam nyo, sa sistema ng politika, mga kaistorya, sa Pilipinas, dati na, kay PBBM din to nagmula. Sa politika, ay walang nananatiling kaaway, walang nananatiling kakampi. Ang nananatili lamang ay yung iisang interes ng mga politiko o kaya naman ay ng mga partido. Kaya makikita ninyo, mga kaistorya, tuwing eleksyon, no? Halimbawa, makikita nyo ngayon, magkakampi. Sa susunod na eleksyon, magkaawayan. O kaya naman, magkaaway ngayon. Sa susunod na eleksyon, magkakampihan. Normal na siguro yun sa sistema ng politika. Ito nga may picture pa Sa isang bahagi ng picture na to na post ni Pilipinas Today, makikita si Camille Villar, itinas ni PBBM yung kamay niya. Sa kabila naman, ay magkadikit si VP Sara at si Camille na magkaganon ang kamay. Kita ninyo mga kaistorya. Ngayon, ito pa ang isang balita online Ito po ay sabi dito ay larawan ni VP Sara, mag-amang Villar, usap-usapan. Basahin ko ha. Kumakalat sa social media ang ilang mga larawan ni Vice President Sara Duterte at mag-amang sina businessman at dating Senador Manny Villar at House Deputy Speaker Lone District of Las Piñas City Representative Camille Villar na tumatakbo naman sa pagka-senador. Batay sa mga larawan, tilakuha ito sa behind the scenes ng sinasabing shoot sa campaign na video ng umano'y pag-endorso ng pangalawang Pangulo kay Villar. Usap-usapan naman ito, hindi lamang ng mga netizens, kundi maging ng mga kilalang personalidad na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya ni Mark Lopez. May naalala akong isang si Mark Villar na dating gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinahagi niya ang kanyang mga nabanggit na larawan at kinomentuhan. Asan ba yun?
Puntahan nga natin yon para mabasa din ng mga manonood. Ano po, ito po yan mga kaistorya. Mark Anthony Lopez. Pag-isipan natin ito, Pips, because this is a crucial vote sa impeachment. To me, the family's stance on FPRRD and the VP Inday Sara Duterte is a major consideration. May impeachment. Alam nyo kasi, dati na rin nabanggit na yung mga kalyado ng dating Pangulo, pag mga nanalo sa pagka-senador, ang sabi, maaari ikang sila ang maging sanggalang ni VP Sara against her impeachment complaint dyan sa Senado. Ano rin po sa palagay ninyo, mga kaistorya? Kasi kaya ako tatanong ng ganito sa inyo ngayon kasi mga kaistorya, gusto ko mayroon po tayong, although hindi naman tayo personal na magkausap, mayroon tayong open communication through comment section. Sabi pa rito, matatandaang kabilang si Villar sa alyansa para sa bagong Pilipinas na senatorial slate ng administrasyon. Yun nga Ano to? Namamangka sa dalawang ilog. In speaking of namamangka sa dalawang ilog, meron bang isa na alam nyo namang kilalang-kilala na ngayon mga kaistorya ay kumbaga nagiging tagilid tuloy yung kalagayan niya. Bukod sa mga larawan ni VP Sara at mag-amang Villar, usap-usapan din ang mga larawan niya kasama naman ang direktor na si Daryl Yap at Senator Amy Marcos na yan nga ang ipapakita ko sa inyo maya-maya. Na batay sa mga usap-usapan ay behind the scenes naman sa campaign video para sa pag-endorso ng pangalawang Pangulo sa Senadora. Makikita po ninyo mga kaistorya, tatlong main characters ang binabanggit dito na tatlong babae rin. Camille, VP Sara at saka po Senator Amy Marcos. Ay akalain mo, mga kaistorya, no? Nagkataon lang ba ako'y napapabatanggen niyo, no? Eto na. Ito ay usapang itim. Makikita ninyo doon sa video clip na parang campaign video ni Senator Amy Marcos kasama si VP Sara. Itim na binabakbakan doon ni Senator Amy ay ang kanyang kapatid na si PBBM. Ano na yun tayo? Palaisipan sa mga netizen ang larawan ni Vice President Sara Duterte, controversial na direktor na si Daryl Yap at re-electionist Senator Amy Marcos na nakapost sa official Facebook page ng Vincentiments. Si Daryl Yap ay wala nang bago. Alam na ng mga tao yan na siya ay kakampi ni Senator Amy. Wala nang bago ron at saka na siya ay sumusuporta din kay VP Sara. Wala nang bago roon mga kaistorya. Kaya kung mag-tandem silang tatlo sa campaign video na ito o sa endorsement na ito, wala nang bago. Hindi yun nakakagulat. Makikita sa larawan na nakasuot ng itim na damit ang tatlo habang may green screen background. Yun na nga yun Puntahan ninyo yung Facebook page po ni Senator Amy. Makikita ninyo doon kung ano yung sinasabi. May picture pa. Sana all. Batay sa comment section, hinala ng mga netizens ay i-endorso ni VP Sara na yun na nga ang nangyari si Senator Amy para sa pagkasenador. Ito ay sa kabila ng alitang political. Inendorso na ng kapatid. Kumalas doon. Tapos, ayan na ang nangyari. Mga kaistor. Ano kayong meron, no? Kasi ako kung sakali, ano't ano man ang mangyari sa kapatid ko bilang panganay, hindi ko naman kayang ganunin ang bunso ko Nasasabi ko lang mga kaistorya, ano't ano man kasi ang mangyari, mas matimbang pa rin sa akin ang kapatid ko kaysa kasi sa kanino mang ibang tao. Ako nasasabi ko lang kasi binabasihan ko lang ang sarili ko. Ito pa Despite photos with Sara Duterte, Camille Villar to stay with Marcos slate. Yun ang nakakalungkot. Kasi sa kabila umano na itong si Camille Villar ay nakita na yun na, expected na yun. I-endorse yan ni VP Sara. Mananatili daw po siya sa senatorial slate ng bagong alyansa ni PBBM. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Mananatili daw po doon si Camille Villar.
Tanggap ng Pangulo. Okay lang sa kanila. Okay lang sa kanyang partido. Wala tayo doon magagawa. Alam nyo, 5 main political parties ang hawak ngayon ng partido ng administrasyon. Paano kaya ang kalaban yan pag nagkataon? Ngayon, nakisawsaw si Roque sa usapin. Ito po yun. Nag-post siya na ang caption, "Politics is addition after all." Ganun ba? Well, may tama naman dun si Roque, ha? Ngayon, ito naman, alam niyo, palagi ko si Senator Amy ang binakbakan dito ni ni Roque. May binabanggit na mangga. Bakit mangga? Wait lang, ha? Tiwala ako kay Inday, hindi kay mangga. Kailangan ni Inday, si mangga. Sige, susuporta ako. Pero dahil lamang kay Inday, bakit mangga? Ito ang tanong. Mangga? Sa palagay ninyo, dahil ba doon, mangga o abbreviation ng manggagamit? Kayo po ba kaistoryang sumagot dyan sa comment section? Endorsement po, patalastas. Dyan po sa mga taga-Butulan, Iba, Kabanggan, sa mga naghahanap po ng matibay di kalidad. Di kalidad at mura kayo sa iba na hollow blocks. Diyan na po kayo sa 7 Brillantes bumili. Sabihin lamang ninyo na kayo inendorso ni Juan Historiador, bibigyan nila kayo ng discount. Malaki po ang matitipid ninyo, doble tipid yan kasi mas mura sila kaysa sa iba, and then may discount pa kayo kapag ni-refer kayo ni Juan Historiador. Screenshot nyo na lamang kanilang contact number at tawagan po ninyo. Ang kanilang lokasyon po ay along Paitan Road, yung kalsada po ay napapuntang Taugtog or Camara, no? Project 4, Barangay Batunlapok, Butulan, Zambales. Nagkakaubusan dyan, nag-uunahan dyan ang mga customers, mga kaistorya. Dahil nga mura na, matibay pa, ang ginagawa nga nung iba ay gagawin pa lang ng 7 Brillantes, binabayaran nila para po mas mauna sila kaysa sa ibang customer. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, reaksyon, kritisismo, kuro-kuro o opinyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin ay maaari kayong mag-subscribe kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content, at pakipindutin na rin po ang notification bell. Maraming salamat po sa inyong mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, sa lagi ninyong pag-aabang, laging panunood at pakikinig, laging pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento po ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.